Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Jebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Kumusta na po ang bawat isa? Kayo nga po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At ang ating programang Kamalayan ay napapakinggan sa FEBC Radio TV. Ito po ay pwedeng subaybayan sa iba't ibang mga estasyon mula Luzon, Visayas at Mindanao. Tayo po ay pwede ring mapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. At gayon din, pagkalinggo po, alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, pwede naman tayong mapanood sa Channel 185 sa GCTV. Tayo po ay magpapatuloy ngayon sa ating pag-aaral at pag-uusapan po natin Living Out Jesus Daily. Alam niyo po, pag tiningnan natin ang ating kaugnayan sa Diyos, dahil ito nga po ay isang relasyon, wala talaga dapat putol yan. Ibig sabihin, tuloy-tuloy, wala po yung pagkalinggo lang, tayo ay masunurin sa Diyos, the rest of the time hindi. Kinakailangan po ay merong consistency. Tuloy-tuloy po yan at dapat namumuhay ng tama ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Hindi lang din po ibig sabihin nito na yung ating ginagawa para sa Diyos ay tuwing linggo tapos the rest of the time ay para sa atin. Actually, ang buong buhay natin, lahat ng oras natin, lahat ng meron tayo ay dapat gamitin para sa karangalan ng ating Panginoon. Kaya nga lang paminsan ho, para pag nahahati, meron yung panglinggo or pang church at meron din yung pangmundo. Hindi ho dapat ganon. Dahil nga ang meron tayo is a relationship with Jesus at yung relationship na yon ay dapat tuloy-tuloy sa ating buhay. So pag tinignan po natin yung nature ng relationship natin sa Panginoon, it should affect the relationship in the home. Kaya pag tinignan nyo yung mga sinulat ni Apostol Pablo, halimbawa po sa Efeso, makikita rin at maliwanag ito sa aklat ng Kolosas, sa Roma, at iba pa sa kanyang mga sinulat, mapapansin mo na yung relationship sa Panginoon, starting point lang yon. Pagkatapos po nun, yung relationship natin sa tahanan. Kaya nga, kung susundan niyo po ang flow ng Ephesians, lalong-lalo na pagdating sa chapter 4, na yan po yung practical na pamumuhay bilang isang Kristiyano, unti-unti na ho tinatalakayan ano yung gagawin natin sa church, paano tayo magpagamit ng spiritual gifts, ano po yung ugnayan natin sa mundo na ating ginagalawan, ano yung epekto ng pagiging Kristiyano kung ikaw ay mister, ano yung pagiging Kristiyano kung ikaw ay misis, kung ikaw ay isang employer, isang employee, isang anak o isang magulang. So mapapansin mo na hindi po pinaghihiwalay. Kaya minsan nakakalungkot yung parabang naging masipag at matapat sa paglilingkod, pero ang sambahayan ay napapabayaan. Hindi kasi dapat dahil hindi po yun ang design. Ang marapat na maunawaan po natin na ang pagiging Kristiyano penetrates all of these relationships. Hindi po yan nahihiwalay at hindi dapat nga maging magkatunggali dahil kung papaanong may paglilingkod sa iglesia, may paglilingkod din naman dapat tayo pagdating sa ating pamilya at maging sa ating komunidad na ginagalawan. So, relationship with Jesus should affect relationship in the home, relationships in the church, even yung relationship natin with the world. And when I say world, dyan po pumapasok yung employer-employee relationship, yung hobby, yung pagiging citizen natin, pagiging kaibigan natin, and even sa modern times, kasama po pati yung ating mga online presence and activities. Kaya nga napakahalaga na maunawaan na if you are a Christian, if you submit to the Lord, lahat ng mga relationship napapagpala nung relationship natin sa Panginoon. Halimbawa po, very common yung sa mga mag-asawa, di ho ba?
Kaya nga ang sinasabi ron, wives, submit to your husbands as unto the Lord. And then sa mga lalaki naman, husbands, love your wives as Christ loved the church. So anong ibig sabihin po nito? Yung kaugnayan natin sa Panginoon ang siyang dahilan ng pagbabago, ang siyang motibasyon sa ating pagpapatuloy, at siya po ang dahilan kung bakit tayo dapat patuloy na lumalago sa ating Panginoon. Kaya makikita mo na yun talaga ang susi. Hindi pwedeng nawawala tayo sa aspeto na yon. Kinakailangan pagtuunan yung relationship with God, and then the rest of the relationships must be affected by that primary relationship. Di po ba? Kaya pagpatuloy po natin, paano mangyayari ito na tayo po ay mamumuhay para sa Panginoon sa pang-araw-araw. So ilang bagay po ang gusto nating tingnan. Una, yung consistency, it should come from authenticity. Kung totoo yung ating ugnayan sa Panginoon, then obviously and definitely, there will be consistency. Bakit po? Alam nyo, sa Bible, ang daming paliwanag dyan. God the Father is at work. Ang sabi sa John 15, He is the gardener. He prunes us so that we will become even more fruitful. Yung Holy Spirit is at work. Ang sabi po sa Galatians chapter 5 verse 22 and 23, binanggit po yung fruit of the Spirit, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. Now, dahil bunga ito ng banal na Espiritu, hindi po ito yung tipong panglinggo lang o paminsan-minsan lang. Yan po ay bunga na magbebenepisyo sa lahat ng ating relasyon. So yung fruit of the Spirit would be manifested in the church, in the home, in the community. Kung saan tayo mapunta. Bakit? Dahil nasa atin ang Holy Spirit. At kung totoo yung ugnayan sa Panginoon, nasa iyo ang banal na Espiritu, magbubunga ang banal na Espiritu. At dahil taglay mo ito, kung saan ka naroon, dala mo yung bunga. Di po ba? Hindi ho yung naiwan sa simbahan yung bunga. Na para bang dun lang mabait, dun lang naglilingkod, dun lang nagkakaroon ng pagbabago. Dala-dala natin yan dahil nasa atin ang Holy Spirit. Ang sabi po sa Colossians chapter 3 verse 1, since you have been raised to new life with Christ, set your sights on the realities of heaven, where Christ sits in the place of honor at God's right hand. Now, pansinin niyo po na dito sa New Living Translation, yung unang salita ay since. Ibig sabihin, pinagbabasihan po nito yung unang naganap. Dahil tayo po ay na kay Kristo na, binuhay dahil kay Kristo, set your sights on the realities of heaven. Ang ibig sabihin niyan ay matutunan nating pahalagahan kung ano po ang mahalaga sa ating Diyos. Yan naman ang journey ng Christian life, di ba? Kaya ho tayo minsan nag-struggle with consistency. Kasi yung mahalaga sa Diyos, hindi pa mahalaga sa atin. Yung mahalaga sa atin, hindi naman yon ang mahalaga sa Diyos. Kaya kadalasan ho, nagbabanggaan para bang magkaibang mundo na pilit nating pinagsasama. So nagbabanggaan, nagkakaroon po ng contradiction, conflict, competition sa ating buhay, or even complications. Kasi nga, dalawang magkaiba na pilit nating pinagsasama. Kaya mahalagang makita po natin yung sinasabi ng talata, since you have been raised to new life with Christ. Yan po, dahil sa nangyaring iyon na tayo'y binuhay kay Kristo, pahalagahan natin kung ano po ang mahalaga sa ating Panginoon. Ituon natin ang ating mga mata, puso at isipan sa mga bagay na makalangit. Yan po ang challenge. Kaya yung consistency is very important. Kaya po yung authentic Christianity leads to identity change. Tayo ang binabago. At kung saan tayo naroon, dala natin ang pagbabago. Tayo ang binabago at kung saan tayo dumako, nagbebenepisyo sa pagbabagong ating nararanasan. Di ho ba? Kaya nga napakalaking hamon para sa atin dahil paminsan po na-isolate natin yung Christian life, panglinggo, pangsimbahan, pag ang kasama ay Kristiyano. Hindi It's a relationship that is 24/7, sabi nga. Ibig sabihin, araw-araw po yan, oras-oras yan.
Wala akong pinipiling lugar yan. If you're a Christian everywhere and anywhere you go. At yung pagiging Kristiyano ay dapat maging tatak natin, makita sa ating buhay, saan mang dako tayo pumaroon. Yun po ang hamon doon. Kaya nga po, ang sabi ng isang author, many believers struggle not because they lack opportunity, but because they have forgotten who they are. Nakakalimutan natin kung sino tayo. Sa modernong panahon, ang hinahabol ng tao, platform, yung bang sumikat, lalong-lalo na as influencers. Kailangan po nating makita na ang dapat nating i-pursue are not platforms, but purpose, layunin. Ano ba yung layunin ng Panginoon sa atin? We want loud influence when God is calling us to quiet faithfulness. Minsan ang gusto natin yung sikat, kilala, tanyag, pero ang hamon po is quiet faithfulness. Anong ibig sabihin yan? Yung, alam mo, hindi ka apektado whether people appreciate or not yung iyong ginagawa because you know that nothing that you do for the Lord is useless. Yan po yung quiet faithfulness. Confident ka that you are doing something for the Lord. Confident ka that the Lord sees what you are doing silently and faithfully for Him. Yan po ang challenge. Kaya talagang makikita natin, ang pinakaugat po nito is identity. If you're a Christian, your ultimate goal is to glorify God. Kaya po, pag hindi authentic yung relationship sa Panginoon, it will manifest itself through inconsistency. Pag hindi authentic yung pagpapasakop sa lordship ng Panginoon, again, it will manifest itself doon sa inconsistency ng ating pamumuhay. When identity is clear, I am a Christian, I have a growing relationship with God, influence follows naturally. Yan po ang mahalaga. Kaya nga, maganda ring tanungin, tingnan, sa bawat desisyon na ating ginagawa, we should ask the question, what am I becoming or who am I becoming? Di ba? Ano nangyayari sa pagkatao ko? Ito bang desisyon ko will bring me closer to God? Ito bang relasyon na papasukin ko will make me a better Christian? Ito bang aking transaksyon na sasalihan, will it improve my nature as a child of God? Yan po eh. Kasi madalas nakakalimutan natin yan eh. Kaya po tandaan nyo, yung consistency, it comes from authenticity. When the relationship with God is authentic, when submitting to the Lordship of God is authentic, it leads to consistency. Pangalawang bagay po, para magkaroon tayo ng araw-araw na pamumuhay para kay Kristo, let us remember that there are beginnings that come from endings. Meron pong mga simula na nanggagaling sa mga pagtatapos. Alam nyo, ang isang maoobserbahan natin sa Christian life, may mga bagay na dapat talikuran, iwanan, iwasan, kalimutan, pagsisihan. Pero paminsan po, dinadala pa rin natin eh. Kaya ang nangyayari, daladala natin yung mga maling gawa, maling gawi, tapos ngayon ay nagpupumili tayong mamuhay bilang Kristiyano. So ano nagiging problema? Ang nagiging problema po, yung struggle, hindi matapos-tapos. Kasi may mga bagay na dapat tapusin eh. Naalala ko, pag ako po'y nagkakasal, tinitingnan ko yung kahandaan ng ikakasal. Kasi paminsan, gusto ng asawa, pero ayaw bitawan yung pamumuhay bilang binata o dalaga. Di ba? Alam niyo, pag pinilit nyo na pagsamahin yung lifestyle ng binata o dalaga, tapos papasok ka sa status na married, ay magkakaproblema ka talaga. Hindi ho pwede magsama yung dalawa na yan. Magkakaroon at magkakaroon ng problema. Kaya nga ang hamon po roon, pag tayo po ay pumasok sa relationship sa Panginoon, a lot of things should end. Kaya ang sabi sa Colossians 3 verse 3, for you died to this life, and your real life is hidden with Christ in God. Namatay na tayo sa buhay na ito. Yung tunay na buhay natin ay sa Panginoon.
Yung word na died, namatay na, tapos na. Di ba? Ibig sabihin yan ay hindi ka na matabang lupa para sa kasalanan. Kasi paminsan kaya yung struggle tuloy-tuloy, alam nyo kung bakit? Kumbaga sa tanim, hindi dapat tumutubo sa atin yung mali, pero dinidiligan natin, matabang lupa tayo sa maling bagay. At ang masaklap, bakit hindi tumutubo yung tamang bagay? Hindi tayo matabang lupa para sa tamang bagay. So if you want to grow, kailangan na-identify natin ano yung mga bagay na dapat tapos na. Alikuran na, iwanan na. Hindi pwedeng dala-dala. Kaya nga hindi ba, pag tayo ay kumikilala kay Jesus, tayo po ay nagsisisi sa ating kasalanan, and we also acknowledge Him as our Lord and Savior. Lord and Savior. Niligtas ka, talikuran mo na yung kasalanan. Panginoon mo siya, mamuhay ka para sa Kanya at hindi sa mga bagay na tingin mo lamang ay mahalaga sa iyo pero hindi mahalaga para sa Diyos. And from time to time, kinakailangan po natin tanungin ang ating sarili, ito bang aking mga ginagawa, pinaglalaanan ng panahon, oras, yung mga taong kinakasama ko, mga gawaing pinaglalaanan ko ng panahon, ito ba yung consistent sa identity na gusto ng Panginoon para sa atin? Ito ba yung nararapat para sa isang tao na iniligtas ng ating Panginoon? Di ba? Kasi dapat klarong-klaro yun Kaya nga si Pablo, ang sabi niya, Romans 1:16, I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God unto salvation for everyone who believes. So, pinapakita po sa atin yung katotohanan na pag tayo po ay nasa Panginoon, talagang mamumuhay tayo para sa Panginoon. Hindi pwede yung, Lord, gusto kita, pero ayaw ko sa mga bagay na mahalaga sa iyo. Hindi po. May mga bagay na dapat natapos na, tinalikuran na. Yung Galatians 2:20, di po ba? Yan ay isang talata na madalas nating naririnig, ginagamit po yan pagka merong mga baptism, di ba? At pinapaliwanag po sa atin sa Galatians chapter 2 verse 20 yung larawan ng dapat na nangyari sa ating buhay. Let me read it for you. Dito po sa New Living Translation, my old self has been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. So I live in this earthly body by trusting in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Nakita niyo yun? Sa ibang translation, I have been crucified with Christ and I no longer live. Hindi na ako ang nabubuhay. Yan. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Yan po ang dapat. Yan ang kinakailangang makita sa atin. Kaya yung tinatawag po nating bagong simula kay Kristo. Ang sino mang na kay Kristo ay bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, bago na. Kailangan may mga bagay na natapos. Tapos na. Pinagsisihan, tinalikuran, hindi na tama, hindi na nararapat, wala nang puwang sa ating buhay. And then we continue on as believers. Yan po talaga ang hamon dyan. So una po is consistency that comes from authenticity. Pangalawa, beginnings that come from endings. And then pangatlo po, compliance that comes from commitment. Ang sabi po sa Colossians chapter 3 verse 10, put on your new nature and be renewed as you learn to know your Creator and become like Him. Yung pagtatalaga ng ating sarili sa Panginoon. Yung pagsunod dapat doon ang gagaling Kasi paminsan po, naalala ko sa Luke chapter 9, may mga nagsabi, Panginoon, sasama kami sa iyo, susunod kami sa iyo. Ang problema pag binasa mo yung aklat ng Lucas, kasi sa mga Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John, yung Lucas po, yung arrangement niyang chronological. Ibig sabihin, yung paglalahad ng mga pangyayari ayon po sa kung ano yung nauna. So yan po yan. Bakit importante yon sa aking sinasabi? Kasi so far, ang lahat ng nakita nila kay Jesus, magaganda. Papagaling. Pag may sakit, pinagagaling.
Pag gutom, pinakakain. Gumagawa ng himala. So obviously, madaling ma-attract. Bakit? Nothing controversial with Jesus at that point. Wala pong umaaway. Wala po ang kumukontra. Lahat ay namamangha, sumusunod. Ika nga very popular kung sa panahon pa natin ngayon. Trending, kaya dinudumog ng tao. Huge crowds ay sumusunod sa ating Panginoon. And it's very easy to say, I will obey you in light of all the benefits and even all the popularity that Jesus was getting at that time. Kaya pinaliwanag ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon, Luke 9:57 onwards. Sabi niya, yung asong gubat may lungga, yung ibon may pugad, pero ang anak ng tao walang mapagpahingahan. So pinapaliwanag niya na hindi madaling buhay ito. Kung nahamon o naakit kayo na sumunod dahil sa mga benepisyo, pagpapala, pakinabang, magagandang nakikita, ang sinasabi ng Panginoon, hindi puro ganon. Merong mga panahon na talagang may hamon. Kaya nga later on, alam natin yung mga apostol na sumunod sa kanya, lalong-lalo na si Pedro. Di ho ba, pag binasa niyo yung sinulat niya, yung aklat ng Pedro, makikita mo, they were under persecution. Talagang inuusig, pinapatay, pinapakain sa mababangis na hayop, sinisilaban ang buhay. So, anong bottom line dito? Minahal nila ang Panginoon at patuloy na nananatiling tapat, hindi lang po sa magagandang panahon at pagkakataon. Parang nangyari ng Holy Week, di ba? Kung naalala niyo po yung sequence of events ng Holy Week, yung linggong una, yung po yung palaspas, talagang very popular ang Panginoon noon. Lahat sumusunod, lahat nagpaparangal. Naglalatag ng mga balabal, palaspas, talagang itinatanghal si Jesus. In fact, ang isang crucial doon, yung sinabi na yung mga gustong magpadakip kay Jesus, pansamantalang tumigil. Bakit? Kasi iniisip nila, hindi natin kaya to. Hindi natin kakayanin to. Bakit? Sobrang sikat, sobrang daming tagasunod. Pero alam niyo po ang nangyari doon? Ang napakaliwanag na nangyari po doon ay ito. In just a matter of few days, those who were shouting, Hosanna, tinatanghal si Jesus. Later on, pinapapako na si Jesus. Crucify him na ang sinisigaw. Bakit? Kasi yung mga inaasahan nila nung hindi na nangyayari ayon sa gusto nila, wala na. Tumatalikod na. Nung yung mga bagay po hindi na umaayon at pumapabor sa agenda nila, ay wala na. Ayaw na nila kay Kristo. So nakita niyo po sometimes yan ang problem We are not committed to Christ. We are committed to what benefits us. Kaya tuloy pagka ang Panginoon may benepisyo, we commit to that benefit. Ang dating, we are committed to Christ. Pero pag wala na siyang benepisyo, doon na nalalaman kung anong totoo. Kanino ka may commitment? Is it sa Panginoon o ang commitment mo ay sa benepisyo na kanyang hatid? So, napakahalagang magsuri, magsiyasat at maunawaan natin na ang pamumuhay para kay Kristo ay pang-araw-araw. Isang bagay na kailangang makita on a regular basis. Why? Because you are a Christian all the time. Kaya yung pamumuhay bilang Christian should be all the time. Hindi lang pang simbahan, hindi lang pagka naglilingkod, kundi palagi sapagkat yan po ang tunay na ugnayan sa ating Panginoon. Sana po ay naging pagpapala sa inyo ang ating pag-aaral na ito. Ito po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayon din sa channel 185 sa GCTV. Ito naman ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.